Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Rona ng CRC Dasma Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw na pagbubulay sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating pagsisimula. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ito at sa buhay at kalakasang ipinagkaloob mo po sa aming lahat. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo upang ang iyong mga salita na aming maririnig ay pumasok at manahan sa aming puso at magbigay ng kalakasan sa aming espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang Numbers chapter 35 verses 9 to 12 entitled The Purpose of the Cities of Refuge. Sa Tagalog ko po ito babasahin. Sinabi ni Jesus kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid ninyo sa ilog Jordan patungong Kanaan, pumili kayo ng mga lungsod kanlungan na matatakbuhan ng sino mang makapatay ng hindi sinasadya." Ang atin pong binasa ay bahagi ng malawak na konteksto ng paghahanda ng mga Israelita upang pumasok sa lupang pangako. Inutusan ng Diyos si Moises na magtatag ng mga lungsod ng kanlungan sa buong lupain. Ang mga lungsod na ito ay may partikular na layunin at ito ay upang protektahan ang mga inosenteng hindi sinasadyang nakapatay ng kanilang kapwa. Upang maging karapat-dapat sa kanlungan, kailangang patunayan ng nakapatay na hindi sinasadya ang pagpatay at walang galit sa pagitan niya at ng biktima. Ang mga lungsod na ito ay hindi nagpapawalang sala sa mga nagawang karahasan at nagbibigay lamang ng pansamantalang kanlungan para sa mga ito habang naghihintay ng isang patas na paglilitis. Ang kwento ng mga lungsod ng kanlungan ay isang simbolo ng biyaya at awa ng Diyos para sa ating lahat, na kahit sa gitna ng ating mga pagkakasala at pagkukulang, nag-aalok sa atin ng Diyos ng isang lugar ng kanlungan kung saan tayo makakasumpong ng kapayapaan at katarungan. Ngunit pinapaalala din ito sa atin na tayong lahat ay may pananagutan sa ating mga ginawa. Gaya ng ating binasa na kahit na ang mga hindi sinasadyang nakapatay ay protektado sa nasabing lugar, hindi sila makakaligtas sa pagharap sa isang paglilitis. Itinuturo nito sa atin na may mga bunga ang ating mga gawa, mabuti man ito o masama. At tulad ng mga sinaunang lungsod na ito na nagbigay ng kaligtasan sa mga hindi sinasadyang nakapatay, nais ng Diyos na tayo ay magkamit ng kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Mahalaga ang pagsisisi sa ating mga nagawang sala dahil ito ay nagpapakita ng ating pagtanggap sa ating pagkakamali at pagnanais na magbago. Itinuturo din ito sa atin ang kahalagahan ng parehong katarungan at ng awa. Pinapaalala nito sa atin na ang lahat ng kasalanan, sinasadya man natin to o hindi, ay may katapat na kaparusahan. Ngunit kung tayo ay may tunay na pagsisisi, ang Diyos ay maawain na nagbibigay sa atin ng awa at pagpapatawad niya. Sa awit 46 verse 1, sinasabing ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Sa ating buhay, maaari lamang tayong makatagpo ng tunay at permanenteng kanlungan mula sa Diyos. Tayo man ay nahihiya o natatakot dahil sa ating mga pagkakasala, ang pangako niya na tayo ay mahal, pinapatawad at tinatanggap niya sa kabila ng ating nagawa ang tunay na nagdudulot sa atin ng seguridad, pag-asa at ng kapayapaan. Tayo po muli ay manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na tunay na nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual at nagdudulot sa amin ng pag-asa at ng kapayapaan. Patnubayan niyo po kami sa buong araw na ito at lahat ng aming mga gagawin ay maging kalugod-lugod po nawa sa inyo. Sa inyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila, ngayon at magpakailanman. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating programa at muli niyo po kaming samahan bukas sa ganito ring oras upang magnilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya din po nating i-share ang mga videos na ito upang maging pagpapala din po sa ibang makakapakinig. Pagpalain po tayo ng ating Diyos at muli magandang umaga po sa bawat isa.